Magandang araw! Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay hango sa aklat ni Ramon Nepomuceno Orbita at mga nasaliksik mula sa social media. Ito ay kasaysayan ng pinakaunang Pilipino na naging bayani sa Pilipinas noong taong 1521. Siya ay si Lapu-Lapu. Ayon sa mga historian, si Lapu-Lapu ay maaaring ipinanganak noong taong 1491 sa isla ng Cebu na noon ay tinawag na Umpong na nang kinalaunan ay tinawag na Mactan. Ang kanyang ina ay si Inday Puti Cusgano at ang kanyang ama ay si Dato Manggal. Maaring ang trono ng ama ayon sa mga historian ay ipinamana kay Lapu-Lapu ang pamumuno sa Mactan. Galing noon si Lapu-Lapu sa Borneo Island. Pumunta siya kay Raha Humabon na noon ay kinikilalang hari sa buong Cebu. Ibinigay ni Raha Humabon kay Lapu-Lapu ang pamumuno sa Mandawili na ngayon ay kilala bilang Mandawi at ang isla ng Umpong na ngayon ay kilala na Mactan. Si Lapu-Lapu ay kabilang sa antas sa lipunan na isang matipuno maginooklas, isang kataas-taasang antas sa lipunan noong pre-colonial era ng Pilipinas. Kilala siya bilang pinuno o dato ng Mactan. Naging maunlad ang Mactan sa pamumuno ni Lapu-Lapu. Noon ay kilala din siya sa kanyang mga pangalan na si Lapu-Lapu, si Lapu-Lapu, Salipulaka, Kalipulaku at Lapu-Lapu di Mantag ang kanyang tunay na pangalan. Isang araw, ang mga tauhan ni Lapu-Lapu ay nagpunta sa mga barko ni Raha Humabon at doon nagpirata ang mga ito. Dito nagsimula ang hidwaan ni Lapu-Lapu at Raha Humabon. Samantala, ang isang Portuges na si Fernando Magallanes o Ferdinand Magellan ay nakarating sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pinangungunahang ekspedisyon, lulan sila ng mga barko kasama ang 150 tauhan na mga Espanyol. Noong March 16, 1521 ay nakarating ang ekspedisyon ni Magellan sa pulo ng Humonhon. Naging mainit ang pagtanggap sa kanila ng mga katutubo. Hinimok niya na magpakonberte ang kaharian ni Raha Humabon na maging Kristyanismo. Niregaluhan pa niya ang asawa nito ng Santo Niño. Sa araw ding iyon, ang araw na tinawag na Araw ng Kristyanismo, pumayag si Raha Humabon at ang isa pang dato na si Dato Zula na magpakumberte sa Kristyanismo at pamunuan ng mga Espanyol. Dahil sa impluwensya ni Magellan kay Raha Humabon, ang isang kautusan ay niutos ni Raha Humabon sa mga kalapit na hepe na ang bawat isa sa kanila ay magbigay ng mga supply na pagkain sa mga barko na pagmamay-ari o pinamumunuan ni Magellan at pagkatapos ay magpakumberte sa Kristyanismo. Ang karamihan sa mga hepe o dato ay sumunod dito. Tanging si Dato Lapu-Lamang ang hindi sumunod at tumanggi na magpakumberte at o pamunuan ng mga Espanyol. Tumangging tanggapin ni Lapu-Lapu ang maging Kristyanismo at pamunuan ng mga Espanyol. Iminungkahi ni Raha Humabon na puntahan ni Magellan si Lapu-Lapu sa Mactan at puwersahin si Lapu-Lapu na sumunod sa kautusan na pinagkasunduan nila ni Raha Humabon kasama ni Dato Zula. Nakita ni Magellan ang oportunidad na palakasin ang umiiral na pakikipagkaibigang ugnayan sa pinuno ng rehiyong Bisaya at umayo na pasukin ang mapanghimagsik na si Lapu-Lapu.
Ayon sa isang historia na si Antonio Pigafetta na kasama ni Magellan, tinangka ni Magellan na hikayatin si Lapu-Lapu na sumunod sa kautusan ni Raja Humabon sa gabi bago ang labanan. Nagpakilos daw si Magellan ng 45 katao na may mga espada, pana, kalasag at mga baril at naglayag sa Mactan. Tinangka ni Magellan na takutin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsunog sa ilang mga kabahayan sa Bulaya. Bilang pinuno ng Mactan, si Lapu-Lapu ay sadyang may matibay na paninindigan. Bilang patunay dito, mariin niyang pagtanggi sa mga mapanlinlang mga alok ni Magellan. Ayon kay Magellan, bibigyan niya ng magandang posisyon at natatanging pagkilala si Lapu-Lapu. Subalit, kapalit nito ang pagkilala at pagtatag ng pamahalaang Kastila sa kanyang nasasakupan at sa ilalim pa nito ang sakupin ang buong Pilipinas at angkinin ang mga tunay na pag-aari ng mga Nitibo at partikular na ang kamag-anak at angka ni Lapu-Lapu. Ipinasunog pa ni Magellan ang maliliit na mga tirahan. Sa pagtanggi ni Lapu-Lapu ay labis na nagalit si Magellan. Samantala, isang anak ni Dato Zula, kaaway ni Lapu-Lapu, ang pumanig kay Magellan at kanilang binuo ang paglusob sa kaharian ng Mactan. 7 ng Abril 1521 nang si Magellan kasama ang 1,000 tauhan ay naglayag upang lusubin ang Mactan. Umasa si Magellan sa kanilang mga makabagong kagamitan na matatalo nila ang grupo ni Lapu-Lapu na nasa 1,500 mandirigma, samantalang ang kanilang bilang ay nasa mahigit 1,000 lamang. Ang grupo ni Lapu-Lapu ay may baybayin dagat na nang nagsalubong ang dalawang hukbo ay nagsimula na ang isang umaatikabong labanan. Napanaigan ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu ang grupo ni Magellan. Natamaan ng pana na may lason ang kaliwang paa ni Magellan. Doon na siya sinaksak at tinaga ng mga sibat at espada. Si Magellan ay tuluyang bumagsak at pinatay ni Lapu-Lapu. Ang historia na si Antonio Pigafetta kasama sa grupo ni Magellan at ang iba pa ay nagawang tumakas. Marami ang namatay ngunit hindi sigurado ang bilang. Noon ay nanonood lamang mula sa malayo si Raja Humabon at Dato Zula na utos ni Magellan na huwag silang lumapit. Iniulat ni Antonio Pigafetta na nagpadala ng mensahe si Raja Humabon na ibalik ng mga mandirigma ang katawan ni Magellan at mga tripulante. Kapalit nito ay bibigyan sila ng kasing daming kalakal na naisin nila. Ang tugon ni Lapu-Lapu ay hindi, dahil para sa kanila ang mga katawan ay tropeyo sa kanilang pagwagi laban sa mananakop ng bayan. Ang ilan ay bumalik sa Humonhon ay nilason sa piyestang ibinigay ni Raja Humabon. Si Magellan ay hinalinhinan ni Juan Sebastian Elcano bilang komander ng ekspedisyon ay nag-utos ng mabilis na paglisan matapos ang pagtataksil ni Raja Humabon. Si Elcano at kanyang armada ay naglayag pakanluran at bumalik sa Espanya noong 1522, ang bumubuo sa paglibot ng daigdig. Bagaman nasawi si Magellan sa Pilipinas at di nakabalik sa Europa, 18 sa kanyang mga tripulante at isang barko
ang nakabalik sa Espanya noong taong 1522.